Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillahil Karim wa ala alihi wa sahbihi wa man istana bi sunnatihi ila yaumiddin. Sa ngalan ng Allah, ang mapagpala, ang mahabagin. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay sa Allah lamang, ang Panginoon ng mga daigdig. Naway ang kapayapaan ay mapa sa huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa lahat ng mga naunang propeta at sa lahat ng mga tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. Ito ang kahulugan sa wikang Pilipino ng surang binasa ng ating kapatid. Sa ngalan ng Allah, ang mapagpala, ang mapagmahal. Si Muhammad ay hindi hihigit pa sa pagiging isang propeta. Maraming propeta ang namayapa na nauna sa kanya. Kaya't kung siya man ay namatay o napaslang, kayo ba ay magsisitalikod? Sino man ang tumalikod ay walang magagawang pinsala sa Allah. At sa mga mapagpasalamat, may nakalaang gantimpala sa kanila ang Allah. Walang kaluluwa ang bibigyan ng kamatayan malibang pahintulutan ng Allah sa itinakdang panahon. Sino man ang maghangad ng gantimpala sa buhay na ito, aming ibibigay sa kanya ang gantimpala sa buhay na ito. At sino man ang maghangad ng gantimpala sa kabilang buhay, aming ibibigay ang kanyang gantimpala sa kabilang buhay. At sa madalian ay aming gagantimpalaan ang mga mapagpasalamat. Marami sa matatapat sa Allah ang nakipaglaban na kaakibat ng mga propeta. Hindi sila nawala ng pag-asa sa mga paghihirap na nakamtan tungo sa landas ng Allah. Ni hindi sila nanghina at ni hindi nila pinababa ang kanilang sarili. Mahal ng Allah yaong mga matapat at matatag. Mga kapatid at mga kababayan, ang ating tagapagsalita sa gabing ito ay tubong Iloilo, isang dating Kristiyano na yumakap sa Islam, may 7 taon na ang nakararaan. Siya ay masugid at walang pagod sa pagpapalaganap ng Islam, hindi lamang dito sa bansang Arabia, maging sa ating bansang Pilipinas. Ang ating tagapagsalita sa gabing ito ay walang iba kundi si Omar Peñalver at tatalakayin niya ang tungkol sa buhay ng huling propeta na si Muhammad. Sumakanya nawa ang kapayapaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim. Wa ala alihi wa sahbihi
ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. In the name of Allah, most gracious, most merciful, all praise is due to Allah. May His peace and blessings be upon His last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and to all the prophets before him, and to all those who follow the path of righteousness until the last day. Once again, brothers and friends, as a Muslim greetings, I greet you Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, which means peace be unto you, and may the mercy and blessings of Allah the Almighty be with us all. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Allah at sa inyong lahat at sa mga bumuo ng panayam na ito ngayong gabi. Para sa mga hindi pa Muslim, bilang pakiusap, na sa pakikinig natin sa ganitong panayam, nararapat lamang na ang gamitin natin unang-una ay ang ating kaisipan na ipinagkaloob ng ating dakilang lumikha. Huwag nating paiiralin ang damdamin sapagkat kung ang damdamin ang siyang paiiralin natin, natitiyak ko na hindi natin matutunghayan ang talagang katotohanan. So, gamitin natin ang ating kaisipan sa paghanap ng kaalaman at katotohanan. Maging si Prophet Muhammad, peace be upon him, ang sabi niya, hanapin natin ang katotohanan magmula duyan hanggang sa libingan. Ang katunayan pa, maging ang Biblia ng Kristyanismo, sinasabi na hanapin ang katotohanan sapagkat ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. So, katulad ng sinabi ng kapatid natin, ang magiging topic natin ngayong gabi ay ang tungkol kay Prophet Muhammad, peace be upon him, na siyang pinakahuling propeta ng ating dakilang lumikha, ang Allah. Si Propeta Muhammad, peace be upon him, unang-una ay nagsimula sa lahi ni Prophet Abraham na siyang kinikilalang ama ng mga mananampalataya. Kung babasahin natin ang kasaysayan na si Propeta Abraham na siyang kilalang ama ng mga mananampalataya, ang unang naging asawa niya si Sarah. Matagal na panahon hindi sila nagkaanak. Si Propeta Abraham na gusto magkaroon ng lahi at tagapagmana ng kanyang pangalan, nag-asawa siyang muli at ang naging pangalawang asawa niya si Hagar at nagkaanak sila kay Propeta Ismail. Noong si Propeta Ismail nasa edad na 14 anyos, walang imposible sa Allah kahit matanda na si Propeta Abraham at ang una niyang asawang si Sarah, binigyan pa rin sila ng anak at nagkaanak sila kay Propeta Isaac. Si Propeta Isaac, nag-asawa siya at nagsalit-saling lahi. Doon sa lahi niya lumabas sila Propeta David, Solomon, Moses, Aaron, John the Baptist, Jesus Christ, peace be upon them. At sa lahi ni Propeta Ismail, doon naman lumabas sila Ketura, Kedar, Adnan, Nibayot, hanggang lumabas si Prophet Muhammad, peace be upon him. So, si Prophet Muhammad, isinilang siya sa Makkah. At isinilang siya sa tinatawag na Year of the Elephant. Kung bakit siya tinatawag na isinilang sa Year of the Elephant, sa dahilan na noong taon na yaon, mayroong isang tao na nanggaling sa Abyssinia, ngunit sinakop niya ang Yemen at hanggang sa hinirang siya bilang hari ng Yemen. At napapansin niya na napakaraming tao taon-taon ang nagdadagsaan papuntang Makkah para mag-pilgrimage. So ang ginawa ni Abraha na itong hari ng Yemen, nagpagawa siya ng isang napakagandang simbahan at gawa sa marbol. At ang katotohanan, ang pinto nito ay gawa sa ginto at ang mga palamuti nito ay mga silver. So nang mayari ang simbahang yaon, inimbitahan niya ang mga tao na kung maari doon mag-pilgrimage sa simbahang itinatag niya sa Yemen at huwag nang pumunta sa Makkah. Ngunit hindi siya pinakinggan ng mga tao at patuloy pa rin ang mga tao na doon nag-pilgrimage sa Makkah. So ang ginawa ni Abraha, nagpadala siya ng napakaraming elepante
at gusto niyang ipasira ang Kaaba sa Makkah. Ngunit nung mag-alisan ang mga elepanting ito at may mga sakay na tao papunta sa Kaaba para sirain, ayaw umurong ng mga elepante. At noong sila ay nasa way na papuntang Kaaba, hindi na talaga gumagalaw hanggang sa lumuluhod na lamang ang mga elepante. So, nang palapit na sa Kaaba, ang Allah nagpadala ng napakaraming ibon at ang mga ibon na ito, may mga tuka-tuka sila na mga baked clay, mga maiinit na binilog na lupa, talagang parang nagbabagat siguro, at hinahagis ng mga ibon doon sa mga elepante. So hanggang sa pangamba ng kasamahan ni Ibraha, bumalik sila sa Yemen at hindi nila nagawa na sirain ang Kaaba, at hanggang sa namatay ito si Ibraha. So, si Prophet Muhammad, peace be upon him, ang katotohanan, siya ay isang orphan. Isinilang siya, ibig sabihin, ang kanyang ama, namatay noong siya ay nasa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina. At ang kanyang ama, namatay din noong siya ay 6 na taon pa lamang. So, titingnan natin ang nung isilang si Prophet Muhammad, peace be upon him, naging kaugalian sa Makkah na ang mga bata pagkabagong panganak, mayroong mga ginang na nakatira sa disyerto na ang ginagawa nila bilang hanap buhay, kinukuha nila ang mga bata sa city sa Makkah, dinadala nila sa disyerto at inaalagaan nila, at nagugustuhan din naman ng mga ina na nakatira sa city, dahil ang mga bata pagka nasa disyerto, magiging maganda ang paglaki nila para din sa kalusugan nila dahil hindi polluted ang lugar na disyerto. Ngunit nung si Propeta Muhammad na sa edad na 3 taon, siya ay ibinalik sa kanyang ina. At pagkalipas pa ng 3 taon, na pag-desisyonan ng kanyang ina na dalhin siya sa Yatrib. Ang Yatrib na ito, tinatawag na ngayon na Madina. Dinala siya ng kanyang ina roon para ipasyal sa kanyang mga tiyuhin. At namalagi sila roon ng halos 1 buwan at bumalik muli sila sa Makkah. Ngunit hindi pa sila nakakarating sa Makkah, nakaramdam ng sakit ang kanyang ina hanggang sa namatay na lamang roon sa pagitan ng Yatrib at Madina at Makkah. At si Propeta Muhammad kasama ang bilang katulong ng kanyang ina at dinala siya sa Makkah. Doon inihabilin sa kanyang lulo na si Abdul Muttalib. So inalagaan siya ng kanyang lulo at hindi rin nagtagal, namatay ang kanyang lulo at doon naman siya inihabilin sa kanyang tiyuhin na si Abu Talib, at si Abu Talib ang nag-alaga sa kanya. So itong tiyuhin niyang si Abu Talib, nagiging kaugalian din ng mga tao sa Makkah na taon-taon pumupunta sila ng Syria, dala-dala ang mga karavan, namimili sila roon, parang traders, namimili sila sa Syria para magiging hanap buhay nila pagbalik sa Makkah at ibibinta rin nila. So, nung magpunta itong si Abu Talib sa Syria, isinama niya si Prophet Muhammad, peace be upon him. Nang palapit sila sa Syria, mayroong isang munghi, iwan ko kung alam niyo itong isang munghi, na ang isang munghi na ito, parang iniiwanan niya na ang lahat kundi ang buong buhay niya, ginugugol niya sa relihiyon, sa pananampalataya. So napapansin niya nang habang parating ang grupo ng mga tao mula Makkah na papuntang Syria, napapansin niya na mayroong malaking ulap na habang naglalakad yung mga tao papuntang Syria, may lumulukob na ulap, parang tinatakpan para hindi mainitan, ngunit doon nakasentro mismo kay Prophet Muhammad, peace be upon him. So nung mapadaan sila, tinawag sila ng munghi na yun, inimbitahan sila ng isang tanghalian. So nagulat ang mga grupong ito na sa napakaraming bisis na nilang padaan-daan roon, ngayon pa lamang nangyari na sila ay inimbitahan ng munghing ito para mananghalian sa kanila. At iniwanan si Prophet Muhammad sa isang puno. Siya ang nagbabantay ng mga kamilyo na naghahatak ng karaban nila.
So, tinanong ng munghi kung sino yung batang iyon. At tinatawag niya. Hanggang sa kinausap ng munghi si Prophet Muhammad, tinatanong siya kung ano ang masasabi niya, lalong-lalo na dun sa napakaraming mga idols o mga santo na nasa Kaaba. So, ang sabi ni Prophet Muhammad, peace be upon him, yung bagay na yaon ang talagang pinasusuklaman niya, yung napakaraming santo, sapagkat kahit bata pa lamang siya, naniniwala na siya na mayroong nag-iisang Diyos. So, tinanong ngayon ng munghi kung kaninong anak yon, at sinabi ni Abu Talib na ang sabi niya, anak ko. So, ang sabi ng munghi, hindi ako maniniwala sapagkat may nabasa akong mga scriptures at ang batang ito, maaring siya ang magiging propeta at ayon sa scripture, siya ay lalaki na walang magulang bilang isang orphan. So hanggang sa ipinagtapat ni Abu Talib nga na si Prophet Muhammad ay isang orphan at inamin niya na pamangkin niya. So si Prophet Muhammad, peace be upon him, lumaki siya hanggang sa edad na 25 at napangasawa niya ngayon si Khadijah. Si Khadijah, ang katotohanan, ito ay 2 beses na naging byuda. Ang edad ni Prophet Muhammad nung mag-asawa siya, 25. At si Khadijah, nasa edad na 40. So, mas matanda si Khadijah sa kanya ng 15 anyos. At kahit pa man na naging byuda si Khadijah, naging masaya ang kanilang samahan at pinagkalooban sila ng 6 na anak, 2 lalaki at 4 na babae. Ngunit sanggol pa lamang ang 2 lalaking ito, panganay at saka bunso, pareho silang namatay. So, katulad ng nasabi natin kanina, si Prophet Muhammad talagang naniniwala siya sa iisang Diyos lamang. At buwan ng Ramadan, ang ginawa niya, lagi siyang nananalangin ng taimtim sa Cave of Hira. So, 40 ang kanyang edad nang hirangin siya ng Allah bilang propeta. At doon nagsimula sa Cave of Hira ang pagbigay sa kanya ng kauna-unahang revelasyon. Habang nananalangin siya sa loob ng kuweba, biglang lumapit sa kanya ang anghel, si Angel Gabriel, at hinawakan siya sa 2 braso at sinabi na, ikra, ay ibig sabihin, basahin mo. Ang sabi ni Prophet Muhammad, hindi ako marunong bumasa. So, pangalawang ulit, sinabi ng anghel sa kanya, ikra, basahin mo. Ang sabi ni Prophet Muhammad ulit, maana bikari, hindi ako makakapagbasa. So, ang pangatlong sabi ng anghel, inakap na siya at sinabing, basahin mo. Doon nagsimula na ipahayag sa kanya ang unang revelasyon. Binubuo ng 5 verses. At ito ang 5 verses na ito, ang sabi, ikra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq. Ikra wa rabbukal akram alladhi alama bil qalam, alamal insana malam yalam. Na ang ibig sabihin, ipahayag sa ngalan ng iyong Panginoon ang lumikha, na lumikha sa tao mula sa namumuong bagay. Ipahayag at ang iyong Panginoon ay mapagbigay. Siya ang nagturo sa paggamit ng panulat, na nagturo sa tao ng hindi niya nalalaman. Nang matiyak ni Anghel Gabriel na nakabisa ni Prophet Muhammad, peace be upon him, ang 5 verses na ito, biglang umalis si Angel Gabriel at biglang nadinig na lang niya na may boses na sumisigaw sa itaas. At ang sabi, Muhammad, ikaw ay napili bilang propeta ng Allah at ang kausap mo kanina si Angel Gabriel. So, ang ginawa ni Prophet Muhammad, peace be upon him, patakbo na umuwi, kabang-kaba, natatakot. At doon niya isinaysay o sinabi sa kanyang asawang si Khadijah ang nangyari. At sinabi kay Khadijah na balutin siya dahil medyo nilalagnat na siguro. So hanggang sa binalot siya ng kumot ni Khadijah, hanggang nakatulog na rin. At si Khadijah ang ginawa, umalis, pumunta sa kanyang pinsan na nagngangalang Waraga. Si Waragang ito, isang
napakareligyosong tao at napakaraming scriptures na rin ang kanyang nabasa. So ang sabi ni Waraga, nabasa na rin sa scriptures na kung ano ang nangyari kay Prophet Muhammad, peace be upon him, siya nga ay talagang propeta ng Allah. Kinuha siya bilang isang propeta. So, sa pagsabing iyon ni Prophet Muhammad na siya ay kinuha bilang propeta, ang kauna-unahang tumanggap ng Islam bilang pananampalataya mula sa Allah, walang iba kundi ay ang kanyang asawang si Khadijah. Iyon ang kauna-unahang tumanggap ng Islam. Ang pangalawang tumanggap din ng Islam, si Abu Talib, si Ali Abi Talib, na anak ng tiyuhin niyang si Abu Talib, yung nagpalaki sa kanya, nag-alaga sa kanya, bali pinsan buo niya ito. At ang isa, si Said al-Harita, na isang slave o isang alila. At si Abu Bakar, ang isang tumanggap rin, isang napakayamang negosyante na naninirahan din sa Makkah at matalik na kaibigan ito ng Prophet Muhammad, peace be upon him. So si Prophet Muhammad sa loob ng 3 taon, from the time na pumunta sa kanya si Angel Gabriel, sa loob ng 3 taon, wala siyang pinagsasabihan ng tungkol ng Islam, kundi ang kanyang mga matatalik na kaibigan lamang at ang kanyang mga kamag-anak. Ngunit pagkalipas pa ng 2 taon, tumanggap uli siya ng revelasyon kay Angel Gabriel na ang sabi, kailangang ipahayag mo ang Islam sa buong sangkatauhan. At doon nagsimula na ipahayag ni Prophet Muhammad ang mensahe ng Islam. Ngunit sa kanyang pagpapahayag, marami ang ayaw maniwala sa kanya hanggang sa kinukutya siya, pinagtatawanan. Ang isa rito na ayaw talagang maniwala pa sa kanya, si Omar ibn Khattab. At si Omar na ito, isang pinakamatapang na namumuno din sa tribu ng Quraysh sa Makkah. Pero ang kapatid ni Omar na si Fatima at ang asawa niyang si Said, parehong tumanggap din ng Islam. Nang malaman ni Omar na tumanggap ang kapatid niya ng Islam, galit na galit siya at gusto niyang patayin. So nung magkaharap sila ng kapatid niya, sinabi ng kapatid niya na ang pananampalatayang tinanggap niya ay talagang mula sa Allah, hanggang sa pinabasa sa kanya yung kopya ng revelasyon na nandoon sa kapatid niya. At pati siya mukhang nabihag at lumambot ang kanyang puso at sinasabi niyang talagang ang mga kapahayagang ito ay mula sa Allah. Ang katotohanan pa, pati si Prophet Muhammad, peace be upon him, tinangkarin niyang patayin. Ngunit kapahintulutan ng Allah, tinanggap ni Omar ang Islam at nagiging malakas ang Islam sa Makkah. At habang patuloy, may taon din na naging malungkot si Prophet Muhammad, peace be upon him. May tinatawag na Year of Sorrow, yung taon ng kalungkutan para sa kanya. Dahil noong year 619, namatay ang kanyang asawang si Khadijah. At nagsama sila ng almost 24 or 25 years. Hindi siya nag-asawa habang si Khadijah pa ang kanyang naging asawa. Hindi siya nag-asawa hanggang sa namatay si Khadijah. At bukod roon na namatay ang kanyang asawang si Khadijah, ang kanyang tiyuhin na si Abu Talib, yung nagpalaki sa kanya, namatay rin. At si Abu Talib na ito, ang katotohanan, hanggang sa namatay, hindi niya tinanggap ang Islam. Pero noong siya ay nabubuhay, kahit hindi siya nag-Muslim, isa siya sa pinakamalakas na bumuprotekta kay Prophet Muhammad. Kahit hindi niya tinatanggap ang Islam, but he is protecting Prophet Muhammad sa pagpapalaganap ni Prophet Muhammad, peace be upon him, ng kanyang mga mensahe na natanggap sa Allah. So, ganun pa man na naging malungkot siya, maraming tao ang natutuwa sa kanya. Marami ang nangungutya sa kanya, maging ang mga bata, binabato siya, maski mga dumi-dumi, binabato siya. Hanggang sa ang anak niyang si Fatima umiiyak na lamang, bilang awa niya siguro sa kanyang ama sa ipinagagawa ng mga tao. Ngunit ang sabi niya sa anak niya, huwag kang malungkot, hindi pinababayaan ng Allah ang iyong ama. So ang ginawa ni Prophet Muhammad, naglakbay siya papuntang Taif, palakad. Ang distance ng Taif from Makkah
is almost 70 kilometers. At narating niya yun ng palakad lamang. Ang purpose niya roon ay para siguro humingi ng saklulo o baka sakaling may maniwala sa kanya. Ngunit pagdating niya sa Taif para ipaliwanag ang mensahe ng Islam, ganon din ang ginawa ng mga tao na pinagtatawanan siya. Ngunit hindi siya nabigo dahil noong siya ay paalis mula Taif, pabalik ng Maka, may isa siyang nakilala na ang pangalan si Adas. Itong Adas, isang Kristiyano na nanggaling sa Assyria. Katulong ito ng malaking tribo din sa Taif at tinanggap ni Adas ang Islam. So, si Prophet Muhammad, nagkaroon din ng tinatawag na mirage o ascension, yung umakyat siya sa heaven. Lumapit sa kanya si Angel Gabriel at isinama siya sa Al-Aqsa Mosque sa Jerusalem. At doon niya nakita sa Al-Aqsa Mosque sila Propeta Abraham, sila Propeta Moses at si Jesus at iba pang grupo ng mga propeta. At nagkaroon sila ng pagdarasal. Si Propeta Muhammad ang katunayan ang siyang namuno noong sila'y nagdasal. At pagkatapos noon, inufiran siya ng 2 inumin. Ang isa, gatas, ang isa, alak. Ngunit ang tinanggap niya ay ang gatas. Kaya ang sabi ng ibang propeta, talagang nahirang siya bilang huling propeta ng Allah. So hanggang sa inakyat siya sa 7th heavens, at doon niya na kita ulit sila Propeta Abraham, sila Moses, sila John the Baptist, sila Joseph, sila Aaron. At doon ipinag-utos ng Allah kay Prophet Muhammad, peace be upon him, na sabihin sa mga Muslim na kailangang magdasal ng 50 times isang araw. Ngunit nung pababa si Prophet Muhammad, sinabi ni Moses sa kanya kung ilang beses dapat magdasal. So ang sabi ni Prophet Muhammad, 50 times. Ang sabi ni Prophet Moses, bumalik ka at sabihin mo, babaan, hindi kaya ng tao ang magdasal ng 50 beses sa buong maghapon. So, hanggang sa ang 5 beses na pagdarasal, ito ang ipinag-utos ng Allah kay Prophet Muhammad na dapat ipatupad sa mga Muslim na magdasal ng 5 beses sa buong maghapon. At napakaraming mga pagsusubok o paghahamon ang dumating sa buhay ni Prophet Muhammad, peace be upon him. So, si Prophet Muhammad, noong siya ay nasa edad na 53, ang ginawa niya, nag-migrate siya sa Madina. At umabot ng 12 days ang pagta-travel nila from Makkah papuntang Madina. Pero bago siya tumuloy roon, nauna pa ang kanyang mga kasamahan. Mas naunang nagpunta ng Yathrib o yung Madina. At habang papunta siya ng Yathrib kasama ang matalik niyang kaibigang si Abu Bakar na siyang tumanggap din ng Islam, sinusundan sila. So nung mapansin nila na sila ay sinusundan, ang ginawa nila, may nadaanan silang isang kuweba uli at pumasok sila roon. So yung mga sumusunod sa kanila, maging ang elepanti na sinasakyan lumulubog sa buhangin at hindi makakalakad ng mabilis. Hanggang sa nang dumating sila doon sa pintuan mismo ng kuweba, bigla na lamang nagkaroon ulit ng miracle na ang spider o gagamba nagkaroon ng para sapot doon sa pintuan ng kuweba at mayroong isang ibon na nangingitlog sa tabi ng kuweba. So ang sabi ng mga humahabol, hindi maaring pumasok sila rito sapagkat buong-buo ang sapot ng gagamba sa pintuan ng kuweba. So hanggang sa nakarating sila sa Makkah at nang nasa Makkah sila, napakaraming mga nangyayari sa buhay-buhay nila. Ang katotohanan, nagkaroon ng iba't ibang tinatawag na battles. Ang kauna-unahang battle na ito, tinatawag na Battle of Badr. At ang mga Muslim ay 300 lamang sila. Ngunit ang kalaban nila, napakarami. Kung bakit nagkaroon ng labanan na ito, sapagkat gusto nilang bawiin ang mga ari-arian nilang naiwanan sa Makkah at bukod roon, gusto rin nilang ipalagana pa ang Islam sa Makkah. So, ayaw tanggapin ng mga
Quraysh o Makans hanggang sa nagkaroon sila ng labanan, ngunit kahit kukunti pa lamang ang mga Muslim, nanalo pa rin sila. At nagkaroon din ng tinatawag na Battle of Uhud, bali 700 ang mga Muslims rito, at dito medyo natalo sila sapagkat kung ano ang ipinag-utos ng propeta na dapat nilang gawin, hindi nila sinusunod. They disobeyed the prophet. Nagkaroon din ng tinatawag na Battle of Trench, at ang mga Muslim rito, bali 3,000 na sila. At ang kalaban nila, 10,000. Ngunit nanalo pa rin ang mga Muslim sa tulong ng Allah. At ganun din, nagkaroon din ng Battle of Hunain. Ang mga Muslim rito, bali 12,000 na sila. Mas marami na sila sa kalaban at naging maunlad ulit sila. So doon sa Madina, doon nagtatag si Prophet Muhammad, peace be upon him, ng tinatawag na Islamic State. Tuwang-tuwa ang mga tao roon nang sila'y dumating. Ang katotohanan doon sa Yathrib o sa Madina, may iba't ibang klase ng tao. Nandoon yung mga mujahiron, yung mga nag-migrate from Makkah papuntang Madina. At merong tinatawag na mga ansar, yung mga helpers o yung mga naninirahan o yung mga citizen ng Madina. At may ilan-ilan din doon na tribo ng mga Hudyo. So, sa Islamic State na itinatag niya ito, ang ipinairal ni Prophet Muhammad, peace be upon him, ay ang Quran, ang batas na ng Allah, at ang kanyang mga sunnah, yung mga ginagawa niya, na naaayon sa Holy Quran. So, ang mga hindi Muslim, ang mga Hudyo, binigyan rin niya ng full freedom na magkaroon sila ng kanilang pananampalataya, ngunit nagkaroon din sila ng kasunduan na kung sakasakaling may umatake sa Madina, kailangan ang mga Diyos o mga Hudyo na ito, tumulong sila sa mga Muslim. At ang mga Hudyo, tungkulin din nila ang magbayad ng tinatawag na war tax para sa tulong sa pagpapalakad ng Islamic State. At si Prophet Muhammad, hindi lamang sa nagpapalaganap sa Madina, sa Makkah, kundi ginawa rin niyang iparating ang mensahe sa mga iba't ibang kilalang namumuno sa iba't ibang bansa. Katulad halimbawa ni Heraclius na siyang emperor ng Roman Empire, pinadalhan din niya ng mensahe ng Islam. At ganon din si Negos or King of Abyssinia, pinadalhan din niya ng mensahe ng Islam. Pati ang King of Persia, pinadalhan din niya. Ganon din ang King of Egypt na isang Coptic Christian, pinadalhan din niya ng message ng Islam. At sa 4 na kilalang taong ito, ang tumanggap lamang ng Islam ay ang hari ng Abyssinia, si Negos. At ang iba, hindi nila tinanggap. Ngunit hindi nagtagal, ang lahat ng bansang ito, ang Persia, Syria at Egypt, ngayon ay mga bansang Muslim na. Tinanggap din ang Islam. At sa pamamalagi nila doon sa Makkah, ay sa Madina, nagkaroon sila ng triumphant return sa Makkah. Yun ay ika-20 ng Ramadan. Bali, 8 taon silang nanirahan doon sa Madina, gusto nilang bumalik sa Makkah. So, mga 10,000 Muslim unang-una ang naghanda para bumalik sa Makkah. So, natural, marami ang tuwang-tuwa sapagkat ang karamihan sa loob ng 8 taon, hindi nila na kita muli ang Makkah. Noong papalapit na sila sa Makkah, nagtatag sila ng maraming mga camp, mga tents, at hanggang sa nagkakaroon sila ng bonfire. So nakita ni Abu Sufyan, isa sa kinikilalang namumuno din sa tribo ng Quraysh sa Makkah, gusto niyang alamin kung ano yung mga napakaraming mga camp at maraming mga ilaw kahit gabi. So nakasalubong siya ni Al-Abbas, ito ay uncle ni Prophet Muhammad na tumanggap din ng Islam, at sinabi na silang lahat ay mga Muslim na. Napakarami na nila na hindi na ninyo kayang lupigin. So, dapat lamang na sumuko na lang ang
buong Quraysh, tanggapin na lang ang Islam sapagkat ang mensahe na dala-dala ni Propeta Muhammad ay talagang mula sa tagapaglikha ang Allah. So, tinanggap din ni Abu Sufyan ang Islam at siya ay natural isang Muslim at simula noon nang tanggapin niya ang Islam, halos lahat ng tribo sa Arabia, iba't ibang tribo, tinanggap nila ang pananampalatayang Islam at hindi napigilan ang pagdami ng mga Muslim. So, si Prophet Muhammad, peace be upon him, pinlano niya na magkaroon sila ng Hajj. So, mga almost 30,000 Muslims ang nakasama niya na nag-perform ng Hajj at ito ay ang tinatawag na farewell Hajj sapagkat ang katotohanan sa tanang buhay niya, isang beses lamang siya nag-Hajj at doon siya nagbigay ng kanyang sermon o farewell sermon sa mga Muslim noong siya ay nasa bundok ng Arafat. At gusto ko lamang basahin ang buod ng kanyang sermon at kung maaari pakinggan natin. Ang sabi niya, "Usang katauhan, pakinggang mabuti ang aking mga sasabihin sa dahilang hindi ko alam kung tayo ay magkikita pang muli sa ganitong okasyon sa darating na panahon. Usang katauhan, ang inyong buhay at ari-arian ay dalisay hanggang sa inyong paghaharap sa inyong Panginoon. Ang pagiging panatag ng inyong buhay at mga ari-arian ay dalisay tulad ng araw at buwang ito. Alalahanin, katotohanan na inyong makakaharap ang inyong Panginoon at siya ang huhusga sa lahat ng inyong ginawa. Kaya't pinaalalahanan ko kayo, kung sino man sa inyo ang pinagkakatiwalaan ng isang bagay, nararapat lamang na kanyang ibalik ito sa nagmamay-ari ng buong buo. Usang katauhan, katotohanan na kayo ay may karapatan sa inyong mga asawa at ganon din sila sa inyo. Pakitunguhan sila ng may lubos na kabaitan at pagmamahal sapagkat sila'y ipinagkatiwala sa inyo. Laging maging tapat sa mga ipinagkakatiwala sa inyo at huwag gumawa ng kasalanan. Usang katauhan, pakinggan ninyo ako ng mabuti. Sumamba lamang sa Allah, mag-alay ng palagiang pagdarasal, mag-ayuno sa buwan ng Ramadan at magbigay ng kawanggawa at maglakbay kung maaari sa Makkah. Alalahanin, kayo ay pantay-pantay at magkakapatid sa isa't isa. Walang sino mang hihigit sa isa maliban lamang sa yaong may takot sa Allah at gumagawa ng kabutihan. Ingatan ang paggawa ng hindi makatarungan. Usang katauhan, wala ng ibang propeta pang darating sa aking paglisan at wala ng ipapadalang bagong relihiyon. Unawain ang aking mga sinasabi. Mag-iiwan ako sa inyo ng dalawang bagay, ang Quran at ang aking Sunnah. Sundin ang mga ito ng tapat at natitiyak ko na hindi kayo maliligaw ng landas. Mag-ingat sa Satanas at pangalagaang mabuti ang inyong pananampalataya. Ipamahagi ang aking mga sinabi at sana ito ay kanilang pakinggan at mauunawaan at gayon din sana'y kanilang ibahagi sa iba. Kayo ang aking saksi o Allah na ipinahayag ko ang inyong mensahe." So, hindi nagtagal, si Prophet Muhammad ay namatay. So, namatay siya sa edad na 63 sa Madina. Ngunit bago siya namatay, ang katotohanan, meron siyang isang katulong na nagngangalang Abdallah. Inanyayahan niya ito sa libingan ng mga Muslim at doon nanalangin siya. At pagkatapos niyang manalangin, sinabi niya kay Abdullah na ang sabi niya, pinagpipili raw siya kung ano ang gusto niya, kung ang kayamanan ba sa mundong ito, kung ang mahabang buhay, kung ang paraiso, o kung makikita niya ang kanyang Panginoon at ang paraiso. So ang sabi ni Abdullah sa kanya, kung ako sa inyo, piliin ko ang kayamanan, mahabang buhay, at paraiso. Ngunit ang sabi ni Prophet Muhammad, peace be upon him, ngunit napili ko na ngayon din,
makikita ko ang Panginoon at ako ay makakapasok sa paraiso. Ayaw ko ng buhay sa mundong ito. Iyon ang kanyang sinabi. So hanggang sa isang araw, nang magising siya, nakaramdam siya ng sakit. Ngunit ganun pa man, kahit siya ay may sakit, pinilit pa rin niya na mamuno sa pagdarasal ng mga Muslim sa masjid. Ngunit habang tumatagal, naging malala ang kanyang sakit. So sinabi niya sa asawa niyang si Aisha, na sabi niya, sabihin mo sa mga Muslim na ang mamumuno na ngayon sa kanila sa pagdarasal ay si Abu Bakar, ang iyong ama. Dahil si Aisha, yung isa sa mga asawa ni Prophet Muhammad, peace be upon him, anak ni Abu Bakar. So, nung sabihin ni Aisha sa mga Muslim, naging malungkot ang mga Muslim sapagkat ito pa lamang ang pagkakataon na mayroong magpapalit sa Propeta Muhammad sa pamumuno ng pagdarasal ng mga Muslim. So, nung isang beses na nagdadasal ang mga Muslim sa pamumuno na ni Abu Bakar, kahit malala ang sakit ni Prophet Muhammad, tumungo pa rin siya sa pintuan ng mosque at sumilip. Nung mapansin siya ni Abu Bakar na nandoon sa pintuan, ang ginawa ni Abu Bakar, umatras siya, sumulong, na ang gusto niya, si Prophet Muhammad, peace be upon him, ang siyang mamumuno ng pagdarasal. Ngunit ang sabi ni Prophet Muhammad, ipagpatuloy ninyo ang pagdarasal ng sa inyo na lamang. So hanggang sa umuwi si Prophet Muhammad, humiga sa kandungan ni Aisha at naging matindi ang kanyang sakit at doon siya namatay sa kandungan ni Aisha, ang kanyang asawa. So nung sabihin doon sa mga tao sa mosque na siya ay namatay, halos hindi makapaniwala ang lahat. Maging si Omar, ayaw niyang tanggapin na namatay na nga ang Propeta Muhammad, peace be upon him. So, ang sabi ni Abu Bakar na siyang namumuno doon sa pagdarasal nila, ang lahat ng pagpupuri ay sa Allah lamang, sabi ni Abu Bakar. At sinabi niya na kung sino man ang sumasamba kay Muhammad, si Muhammad ay patay na. Ngunit kung sino ang sumasamba sa Allah, ang Allah ay buhay at wala siyang kamatayan. At doon binasa ni Abu Bakar yung mga ilang verso kanina na binasa. Ang sabi nga, si Prophet Muhammad ay isang sugo lamang, hindi hihigit sa isang sugo ng Allah. At marami ngayon sa mga Muslim ang nag-aakala nang akala nila sinasamba si Prophet Muhammad, peace be upon him. Ito ay mali sapagkat ang katotohanan, walang isang matinong Muslim na sumasamba sa kanya. Ang paniniwala sa kanya ay isang dakilang propeta ng Allah na ang kanyang mensahe ay hindi iba sa mga mensahe na dala-dala ng mga nangaunang propeta. Ang turo niya ang sumamba lamang sa nag-iisang Diyos Allah na siyang lumikha ng buong sanlibutan, ang lumikha ng lahat-lahat ng bagay, nakikita man natin o hindi nakikita. Ang katotohanan, maging matagal nang nawala si Prophet Muhammad, peace be upon him, marami sa mga non-Muslims ang pinag-aralan ng kanyang buhay. Ang katotohanan, may ilan sa mga non-Muslims na sila ay nagpasya. Ang katulad halimbawa ni George Bernard Shaw. Si George Bernard Shaw na ito ay isinilang sa Ireland. Isa siya sa manunulat ng dula, manunuri siya o kritiko at mananaysay. Siya ay nahahanay sa mga pinakamahalagang tao sa larangan ng panitikan noong 1900s. Ang katotohanan, nagwagi pa siya ng Nobel Prize for Literature noong 1925. At kanyang sinabi, ang sabi niya, kung ang isang taong katulad ni Muhammad ang magpapatuloy ng pagpapatakbo ng makabagong mundo, siya ay uunlad sa paglutas ng mga suliraning hinaharap at kanyang maibabalik ang tunay na kapayapaan at kasiyahan na kailangan ng sangkatauhan. At kanya pang idinugtong, ang sabi niya, pinag-aralan ko ng mabuti ang kanyang buhay. Siya ay isang kahanga-hangang tao at ang aking paniniwala,
hindi siya laban kay Hesukristo. Si Muhammad ay dapat na tawaging tagapagligtas ng sangkatauhan. At mababasa din natin sa Encyclopedia Britannica ang nakalagay, si Muhammad ang pinakamaunlad sa lahat ng mga propeta at pinuno ng pananampalataya. Gayon din sa World Book Encyclopedia, mababasa din natin na ang sabi roon, si Muhammad ang isa sa pinakama-influensyang tao sa lahat ng panahon. Gayon din si Diwan Chand Sharma from Calcutta, India, ang sabi niya, si Muhammad ang diwa at buhay ng kabutihan at ang kanyang influensya ay nadarama at kailanman hindi malilimutan ng lahat ng taong nakapaligid sa kanya. Sinabi rin ni Reverend Bosworth Smith, isang Kristiyano, ang sabi niya, sa kabutihang palad, si Muhammad ay ganap na walang katulad sa kasaysayan. Si Muhammad ang tagapagtatag ng isang bansa, isang imperyo at isang pananampalatayang Islam. Gayon din si Michael Hart, isang Kristiyanong Amerikano, isang astronomo, matematisyan, manananggol at scientist. Nag-aral siya ng buhay ng mga napakaraming kilalang tao. At pagkatapos ng kanyang malawak at masusing pananaliksik, siya ay naglathala ng talambuhay ng 100 taong pinakamalakas o pinakama-influensya sa lahat ng panahon. At kanyang pinagtibay na sa 100 tao na kanyang napili, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang number 1 o nangunguna sa lahat. At kanyang sinabi, ang sabi niya, ito ang pinagsamang sekular at relihiyosong influensya o lakas na walang kapantay at aking nadarama na si Muhammad ay dapat kilalaning pinakama-influensya sa kasaysayan ng tao. So katulad ng sinabi natin kanina, mga brothers at mga kaibigan, si Prophet Muhammad, peace be upon him, ang kanyang mensahe ay nagmula sa ating dakilang tagapaglikha, ang Allah. Ang mensaheng dalang-dala niya hindi na iba sa dala ng ibang propeta, bagkos ibinalik lamang niya ang mga nangawalang mensahe ng mga nangaunang propeta. Kaya't igalang natin ang mga propeta. May mga Quranic injunction dito tungkol sa propeta. Ang sabi ng Allah, ang kahulugan sa Quran, sa chapter 4, verse 80, ang sinong sumusunod sa propeta ay sumusunod na sa Allah. At gayon din sa chapter 4, verse 170, ang sabi ng Allah, usang katauhan, ang propeta ay dumating sa inyo ng may katotohanan mula sa Allah. Kaya't paniwalaan siya at ito ay makabubuti sa inyo. At sinabi din sa chapter 47 ng Banal na Quran, verse 33, o kayong naniniwala, sundin ang Allah at ang kanyang propeta, at huwag gumawa ng mga bagay-bagay na walang kabuluhan. So, ang Banal na Quran, ang siyang kahuli-hulihang revelasyon na ipinadala ng Allah kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang banal na Quran na ito, para sa mga kapatid nating hindi pa Muslim, ito ay purong-puro na salita ng ating dakilang lumikha. At ito ang batayan ng pananampalataya ng mga Muslim, na kung tapat nating tanggapin ito at isabuhay natin, natitiyak natin ang ating kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Kaya't huwag nating baliwalain ang mensahe na nagmula sa ating tagapaglikha, sapagkat dito nakasalalay ang ating kaligtasan. Tanggapin nating lahat na tayo ay magwawakas sa mundong ito. Walang sino sa atin ang magbabato rito. Ang sabi ng Allah sa Quran, kullu nafsin daikatul al-maut. Ang lahat ng pinagkalooban niya ng buhay, makakatikim ng kamatayan. So, mahalin at igalang natin ang propeta, sapagkat sila ang daan, sila ang ilaw at sila ang katotohanan. Makakamtan natin ang kaligtasan kung taos-puso tayong sumunod sa kanilang mga pangaral at sa kanilang mga sinabi, sapagkat ang lahat ng ito ay nagmula sa ating dakilang lumikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. So hanggang dito na lamang, mga kapatid at mga kaibigan.
Wa akhir da'wana wa innal hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kung may mga katanungan sa tinalakay natin mula sa ating mga kapatid, malaya kayong magtanong at sasagutin natin abot ng ating nalalaman batay din sa turo ng Islam. Kung hindi natin alam ang kasagutan, sasabihin natin na hindi natin alam sapagkat ang Islam hindi nagtuturo ng panghuhula. Ang tanong rito, Abu Talib, the uncle of the Prophet, never accepted Islam. The question is, on the day of judgment, will Abu Talib enter paradise when in fact, even he did not accept Islam, he is the number one protector of the Prophet. So, maging si Prophet Muhammad, peace be upon him, sinabi niya na ang kanyang uncle na si Abu Talib ay hindi makakapasok sa kaharian ng Allah. Sapagkat kahit pinotiktahan niya ang propeta, hindi naman niya sinamba ang Allah. Hindi si Prophet Muhammad, peace be upon him, ang magliligtas sa kanya, kundi ang magliligtas sa ating lahat, ang hahatol o ang maghuhukom sa ating lahat sa araw ng paghuhukom, walang iba kundi ang Allah lamang. So, hindi niya tinanggap ang Islam, hindi siya naniwala sa Allah, so hindi niya makakamtan ang paraiso. Sapagkat ang pagtuturo sa Islam na ang lahat-lahat ng kasalanan ng isang tao patatawarin ng Allah. Kung siya ay tapat na humihingi ng kapatawaran at hindi niya gagawing muli yung pagkakasala niya. Ang hindi lamang mapapatawad ng Allah ay ang sumamba ka ng maliban sa kanya. So maaring si Abu Talib, ang sinamba niya ay yung kanyang pagiging isang kilalang tao sa tribo ng Quraysh. So si Prophet Muhammad mismo ang nagsabi rin na hindi niya papasukin ang paraiso. Next question. As per your lecture, there are already people in heaven who met Prophet Muhammad, peace be upon him. Is this not contradicting to our belief as a Muslim that no one enter paradise unless after resurrection or after the judgment day? So, ang mga taong nabanggit ko kanina na nakita ni Prophet Muhammad doon sa seventh heavens ay hindi mga ordinaryong tao, kundi silang lahat ay mga propeta. Katulad nila Abraham, nila Moses, nila Jesus, nila Ismail, nila Idris, at iba't ibang mga propeta. Ang mga propeta, katotohanan na ang patutunguhan nilang lahat ay paraiso na. So kung nangyari man ito kahit wala pang araw ng paghuhukom, silang mga tao ay mga malalapit na sa Allah. Ang katotohanan, sila mga piling tao na pinaglagakan ng batas na ituro nila sa sangkatauhan. So ang mga propeta, kung napunta man sila doon sa seventh heavens at nagkita-kita sila nila Prophet Muhammad noong ascension ni Prophet Muhammad, walang imposible sa Allah sapagkat silang lahat ay mga piling tao. Ang tanong, sinabi mo na si Propeta Muhammad ay siyang tagapagligtas ng sangkatauhan. Sa mga Kristiyano ay si Jesus Christ. Siya rin ang tagapagligtas ng sangkatauhan sa araw ng paghukom. So, ibig sabihin, sinabi ko kanina raw na si Prophet Muhammad ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Hindi ako ang nagsabi nito, kundi binasa ko kanina yung sabi ni George Bernard Shaw, isang Irish, na ang sabi niya, pinag-aralan niya ng mabuti ang buhay ni Prophet Muhammad, peace be upon him. At sinabi niya na hindi laban si Prophet Muhammad kay Hesukristo. Hindi laban. At dapat natawagin si Muhammad na tagapagligtas ng sangkatauhan. Nang ibig niya sabihin, kung susundin ng sangkatauhan ang kanyang mensahe, maliligtas sila sapagkat ang kanyang turo ang sumamba lamang sa nag-iisang Diyos. At katulad ng sinabi ko, hindi naiiba ang turo niya sa turo ni Hesukristo.
So ang lahat-lahat ng propeta tulad ni Prophet Muhammad, Jesus, Abraham, Moses, Aaron, Solomon, Jesus Christ, John the Baptist, silang lahat ay tinatawag na tagapagligtas ng sangkatauhan sapagkat ang mensaheng dalang nilang lahat ay iisa, ang sumamba sa iisang Diyos na ating tagapaglikha. So, para pa sa karagdagang kaalaman ng nagtanong rito, na ang mga Muslim hindi nagbibigay ng pagtatangi-tangi sa lahat ng propeta. Minamahal at ginagalang ng mga Muslim ang lahat ng propeta. Hindi sinasabi ng mga Muslim na si Prophet Muhammad ay mas higit kay Jesucristo or si Prophet Muhammad mas higit kay Moses, kundi ang paniniwala sa lahat ng propetang ito pantay-pantay at walang diskriminasyon. Minamahal at ginagalang silang lahat. Sinusunod ang pangaral nilang lahat sapagkat ang kanilang pangaral, iisa ang pinagmulan, ang Allah na ating tagapaglikha. Ang tanong rito, ilan lahat ang naging asawa ni Propeta Muhammad at bakit tanging si Aisha lamang ang birhin at lahat ay mga byuda? Ayon sa aking pagbabasa, ang naging asawa lahat ni Prophet Muhammad, peace be upon him, ay 12. Unang-una si Khadija na anak ni Khuwailid. Ang isa, si Sauda na tribo ng Banu Amir. Ang isa, si Aisha na anak nga ni Abu Bakar, ang birhin na sinabi ng nagtanong dito. At ang isa, si Hafsa na anak ni Omar ibn Khattab, yung second caliph. At ang isang asawa pa niya, si Zainab, na anak ni Qusaymah. Ang isa, si Salama, na anak ni Abu Umayya ibn al-Mughirah. At ang isa, si Juwayriyah. Ang isa, si Zainab bin Jas. Ang isa, si Habiba, anak ni Abu Sufyan. Ang isa, si Safiya, anak ng namumuno ng tribo ng mga Hudyo sa Banu Nadir. Ang isa, si Maimuna, anak ni Harith, tribo naman ng Hawasin. At ang isa, si Maria, na isang Coptic maiden. So, 12 ang lahat ng naging asawa ni Prophet Muhammad, ngunit sa 12 ito, siyam lamang ang minintain niya at one time. So kung si Aisha lang ang birhin sa kanyang mga naging asawa, ito ay kapahintulutan din ng Allah sapagkat ang mga naging pangasawa niya nagkakaroon ng revelasyon din sa kanya na maging asawa niya ang mga babaeng ito. Ang katotohanan, kung nag-asawa si Prophet Muhammad, peace be upon him, ng marami, hindi laman ang habol niya rito, kundi ang suportahan ang mga babaeng ito. Dahil kung napapansin natin, halos lahat ng mga napangasawa niyang ito matatanda sa kanya at mga byuda na walang sumusuporta sa kanila. So ang layunin ni Prophet Muhammad sa pag-asawa sa mga babaeng ito upang suportahan niya. At ang katotohanan pa, sa iba't ibang tribo din ang pinanggalingan. At ang pag-asawa niya ng mga nagmumula sa iba't ibang tribo ay naging katulong niya sa pagpapalaganap din ng Islam. Ang susunod, karamihan sa mga Kristiyano ay hindi naniniwala kay Propeta Muhammad sa dahilang hindi siya nababanggit sa Biblia. Mayroon bang batayan ng kanyang pagdating? So, ang tanong ng kapatid natin, ng ating kaibigan rito, ay kung nababanggit si Prophet Muhammad, peace be upon him, sa Biblia. Maging sa Old Testament at New Testament, napakaraming mga prophecies na nagsasaad o para kay Prophet Muhammad, peace be upon him. Katulad lang halimbawa ng sa Deuteronomy 18:18 na sinabi ng Allah kay Prophet Moses that I will raise up a prophet from among your brethren like you, Moses. So, ang tinutukoy rito, walang iba kundi si Prophet Muhammad, sapagkat si Prophet Muhammad nagmula siya sa mga kapatiran ni Prophet Moses. Ang sinasabi ng mga kapatid nating Kristiyano na iyon daw ay
na patungkol kay Jesus Christ, peace be upon Him. Hindi ito naaangkop kay Jesus Christ, sapagkat ang sabi ng Allah, katulad mo, Moses. Kung pag-aaralan natin ang buhay ni Prophet Moses at ang buhay ni Prophet Muhammad, almost pareho. Isinilang sila na may ama at ina. Ngunit si Hesus Kristo isinilang na walang ama. At si Prophet Moses nag-asawa, nagkaroon ng anak. Ganon din si Prophet Muhammad nag-asawa at nagkaroon ng mga anak. Ngunit si Hesus Kristo hindi nag-asawa at walang anak. At ayon sa pagtuturo ng Kristyanismo na si Hesus Kristo raw ay anak ng Diyos. Ngunit hindi sinasabi sa Biblia na si Prophet Moses ay anak ng Diyos at maging si Prophet Muhammad hindi sinasabing anak ng Diyos. Literally, sa pagkakaintindi ng mga hindi Muslim. Ang sabi pa ng mga Kristiyano na si Hesus Kristo ipinadala upang iligtas ang tao para tubusin ang kasalanan ng sangkatauhan. At ang turo na si Hesus Kristo raw ay ipinako sa cross. Ngunit si Prophet Muhammad at si Prophet Moses, peace be upon them, pareho ang kamatayan nila na natural na kamatayan. At maging sa New Testament, maraming mga berso din ang nababanggit na si Prophet Muhammad ay talagang dadating. Ang sabi ni Hesus Kristo maging sa Book of John, ang sabi niya, mas mabuti na ako'y umalis, sapagkat kung hindi ako aalis, hindi dadating ang Espiritu ng katotohanan. Ngunit kung ako'y umalis, ang sabi niya, idadalangin ko sa Ama at ipapadala niya ang Espiritu ng katotohanan na siyang magtuturo ng lahat-lahat. So walang tinutukoy ito maliban kay Prophet Muhammad, peace be upon him. Dahil ang katotohanan si Hesus Kristo, hindi niya itinuro ang lahat-lahat ng katotohanan noong kanyang kapanahunan. Kaya't maging siya, idinadalangin niya sa Ama na ipadala ang huling propeta na siyang magtuturo ng lahat-lahat ng katotohanan. Ang lahat-lahat ng katotohanan ito ay dala-dala ni Prophet Muhammad. Hindi itinuro ni Jesus Christ, peace be upon him, noong kanyang kapanahunan na kung may isang namumuno ng pamilya at siya'y mamatay at kung may naiwanang ari-arian, hindi niya itinuro kung paano parti-partihin ang kayamanan. Hindi itinuro ni Jesus Christ noong kanyang kapanahunan na kung ikaw ay mangapit bahay, ilang beses kang kumatok. Ngunit nang dumating si Prophet Muhammad, peace be upon him, katotohanan na dala-dala niya ang katotohanan at kanyang itinuro. Maging siya itinuro niya sa mga Muslim na kung magsuot ng pantalon, kung aling paa ang unang papasok kung magsuot ng pantalon. Itinuro niya na kung kakain ka, aling kamay ang gagamitin mo. Itinuro niya kung may mamamatay, paano parti-partihin ang kayamanan. Itinuro niya na kung magsuklay ka, aling parti ng ulo mo ang una mong suklayin. So walang ibang tinutukoy na magtuturo ng lahat ng katotohanan si Jesus Christ, kundi si Prophet Muhammad, peace be upon him. So karapat-dapat lamang na sundin natin siya sapagkat siya ang saga o huli sa mga propeta. May katanungan pa? Kung may gustong magdagdag sa mga naging kasagutan ko, maaring magdagdag o mag-comment. So kung walang katanungan, meron pa? So kung wala ng katanungan, wawakasan natin ang panayam na ito. At sa muli, nagpapasalamat ako sa Allah sa pagkakataong ginawa niya na magkaharap tayong gabi. At tinatanggap ko na ang lahat ng mabubuti at tama na aking sinabi ay mula sa Kanya. Kung may nasabi man akong hindi katotohanan o mali, tinatanggap ko na ang lahat ng pagkakamaling iyon ay sa sariling akin o nagmula kay Satanas. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahil sa natapos ng panayam, datapwat mayroon pang natitirang bahagi sa tape ay nais naming idagdag ang mga salita sa banal na Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع
أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا
يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا
هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. For further information, you may write to the World Assembly of Muslim Youth, WAMY, P.O. Box 10845, Riyadh 11443, Saudi Arabia. Or you may contact WAMY by telephone 01-464-1663 or 464-1669 or 462-8984 or 462-8975. You may also reach WAMY by sending a fax to 01-464-1710.